Oh, eto mga bossing, topic number 2 natin. Oh, Duterte drug war. Si Pimentel po ang magche-chairman? Siya kaya? O si Risa Ontiveros? Panoorin po natin itong pangalawang topic natin. Sabi ni Ma'am Archie Beroya, alam na ni Trillanes kung kailan. At normal naman yan. Hindi niya i-expose ang date. Oh, di ba? Oh, game. Number Na 2. pinamumunuan ni Senator Hindi si Bato. No? Alam niyo po mga bossing, ito pong paghirit-hirit po nila na magkaroon ng hearing sa Senado, sila Bato de la Rosa, kami maggagawa din ng aming hearing dito sa Senado. Si Bato at si Bungo ang mga nagpaumpisa niyan eh. Mas mukhang madidiin pa sila. Mas mukhang malalaglag pa po sila, mga kababayan. Paano? Ine-expect nila, ganun-ganun na lang po sila papayagan na makapag committee chairman. No? Akala nila, dati, magpipideyalik ako. Sige, ratsyada. Pupunta kami sa Davao. Maghihiring kami doon. Sige, ratsyada. Akala niya, ganun pa din ho ngayon, mga bossing. Pag sinabi nilang maghihiring kami, akala nila, wala nang haharang. No? Kaya nga po, nanggagalaite doon sa channel ni Maharlika. Haharangan si Bato de la Rosa na mag-committee chairman sa laban kontra droga ni Pangulong Duterte. Mukhang si Pimentel po, mga kababayan. Panoorin ho natin. Mag-iimbestiga na rin ang Senado kaugnay sa Duterte Drug War at ang Blue Ribbon Committee ang mamumuno nito. Nakatutok si Salima Refran. Blue Ribbon Committee, mga bossing. Yan ha. Imbes na Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na Yun yung hawak ni Bato. Hindi yun. Hindi daw yun. Kawawang Bato. Sana ipagtatanggol niya yung sarili niya. In a biased way. Di ba? pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa. Ang Senate Blue Ribbon Committee ang magsasagawa ng motu proprio investigation sa Duterte Drug War, ayon kay Senate President Cheese Escudero. Blue Ribbon Committee lamang at hindi lahat ng komite upang mapagbigyan yung nais sana ni Senator Bato na mag-hearing habang recess kami. Alam niyo po mga bossing ha, alam niyo po, ayan, nabanggit na din po ni Senador Trillanes, President, Senate President, Trillanes, ano ba siya sabi ko? Senate President Escudero, no? Na humihiling si Bato de la Rosa na magkaroon po ng investigasyon o hearing. Tingin niyo po, makakabuti sa kanila to. Kahit po nasa nasa Senado, hindi po. Lalong-lalo na, hindi na, iba naman po ang hahawak. Sigaw nga ng tao, Risa Ontiveros ang humawak eh. Pero mapupunta kay Coco Pimentel po. Magiging gitna po ito. Huwag silang mag-expect na yung mga katanungan papabor po kay Bato de la Rosa at kay Bungo at kay who's this? Rodrigo Duterte. Hindi po ganun ang mangyayari dyan. Magiging balanse po ang mga katanungan dyan. So parang Congress lang din po yan, mga bossing. Kasi pinipilit nila yan eh. No? Pinipilit nila, magkakaroon kami ng hearing. Ako ang magiging committee chairman. Si Bato tsaka si Bungo. Para naman, lahat nung tatanungin at lahat nung mga pag-uusapan, papabor sa kanila. Di ho ba? Mga bossing. At para isipin na din sa labas ng bansa na, tingnan mo ito, hindi talaga sila yung may mga sala dyan eh. Kasi tingnan mo sila yung committee. Comedy pala. No? Sabi ni Tina B, exciting yan. Sabi ni Celsan Reboleda, committee chairman. Opo, yan. Gusto po nilang maging committee chairman. No? Dito po sa pag-iimbestiga sa laban kontra droga. Marjo Dapogi, shout out sa iyo. At kay Edgardo Orago, shout out din sa iyo. Bato out, Coco in. Banat, sabi ni Boogie Arellano. Tuloy. Kausap ko na sila at nasabihan ko na kung maaari makipag-coordinate kay Senator Bato at Senator Go, kaugnay ng mga testigong nais na maimbitahan at ng schedule din ng magiging pagdinig. Ayan, iimbitahan si dating Pangulong Duterte. Naku, napansin pa ni Big Daddy. Mark, can I have your watch? Diyos ko po, nag-iisa na lang po yan. Tsaka hindi ito Rolex. No, hindi po ito kasing mahal na Rolex. Ano lang to? Tag Heuer Carrera. Yung mga Rolex, mahal po yun. Ito, simple lang po. No, wag nyo nang hingin. Nag-iisa nga lang yan eh.
Shoutout sa iyo, Big Daddy. Baka ipaputol nila yung ulo mo. Joke lang. Tuloy. Sabi ni Escudero, mangunguna sa pagdinig si Senate Minority Leader Coco Pimentel na subcommittee chairman. The war on drugs, the 6,000 to 30,000 alleged victims, and then was there really a state policy na Talagang 6,000 to 30,000 alleged victim, no? Talagang yung numero na yun sabi ko, hindi kaya exaggerated lang yung number na yun. Talagang yun po 66,000 to 30,000, no? Alleged victim. Ibig sabihin, ganyan din pong karami ang pamilya na tumatangis at umiiyak po para dun sa mahal nila sa buhay. patayin ng mga involved sa drugs, yun po ating i-determine. Ayon kay Pimentel, pag-uusapan pa ang magiging rules ng pagdinig. Handang ipatawag ng komite ang mga nais-imbitahan ng mga miyembro, kabila. Yan. Di ba? Hindi merong parang pagbabanta si Bungo Bato o si Bato de la Rosa. Sabi niya, tingin ko po, no? Tingin ko po malaki ang posibilidad na dumating po si dating Pangulong Duterte kung isa po sa amin ang committee chairman, no? Si Bungo o si Bato. Talagang mga komedyante mga bossing. Ibig sabihin parang kailangan kami ang committee chairman niyan, no? Para maapa-attend nyo si dating Pangulong Duterte. Sabi naman po ni Pimentel, with or without, no? With or without Duterte, gugulong yan. Ibig sabihin, kapag hindi sila ang committee chairman, hindi pupunta ang dating Pangulong Duterte. Akala ko ba malakas ang loob ng dating Pangulong Duterte na umattend doon sa Quadcom. Di ho ba? Sabi ni si Paulo Patagnan, Mark, pa-arbor ng isang cup mo. Ayun po ba? Ayun nandiyan. Huwag na, koleksyon ko naman niya. Kayo na. Mag-live selling na lang kaya ako dito. Tuloy natin. Ang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Irerespeto raw nila ang pagdalo at pakikibahagi ni De La Rosa at Senator Bongo. Ayan. I'm really objective and I'm fair, and then I will follow the evidence. Hindi ko haluan ng politika to. So, ebidensya lang po tayo. Correct. Kaso po, lagi pong sinasabi ng mga nasa kabilang kampo, pinopolitika. Eto imposibleng sabihin nyo na sa Senado, pinopolitika kami. Imposible. Unang-una, kayo ang nag-request niyan. No, pangalawa, hindi naman uubra talaga na kayo yung ano tawag dito? Main character doon sa mga nangyaring yon, tapos kayo din yung kayo din yung mag-iimbestiga. Kalokohan yon. Mapagtatawanan tayo, hindi lang sa loob ng bansa, sa labas din po, no? Kapag nandiyan na si Frozen Soul, magagalit sa inyo yan. Umugulong na rin ang joint investigation ng Department of Justice, NBI at PNP-CIDG sa mga pagpatay sa Duterte drug war. Nako po. Pag may makita tayong link ng kahit sa General Torre, saglit lang. Eto na, nako. Eto po yung hinahangaan natin na general po, mga bossing. Meron pong sasabihin, no? Pakinggan yung maigi, mabigat po ang mga bibitawan ni General Torre dito. General, banat! Ilan na ba si General Torre? 2-star na. Pag nahuli si Roque, 3-star. Pag nahuli si Bantag, 4-star. Aba. Kapag yung ICC pa, ano na kasunod nun? Game. Pagka may sasabihin siya dito kaya siya na magbahalang magsabi. Patay sa Duterte drug war. pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president. Napakinggan niyo po ba? Napakinggan niyo po ba? Pag meron tayong nakitang link, kumonekta ang link, no? Kahit sino, kahit si Mark Ramos yan. Kahit si Mike Cervera yan. At kahit na ang ex-president, no? Dating Pangulo. Ano po gagawin, sir? Then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants.
O yan. Walang putol, walang putol, walang putol. Oh, game. PNP CIDG sa mga pagpatay sa Duterte drug war. Yan. Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants. Basta't wala tayong sinasanto, we're not letting go of the cold cases kasi walang katahimikan hanggat walang hustisya. Yan, totoo naman po mga bossing. Walang sasantuhin kahit po former president. Oh, kahit former president, hindi sasantuhin ng DOJ at ng CIDG. Katulong ang PNP, mga boss. Para sa GMA Integrated News, Sunny Maganda dyan, no? Yan po yung maganda sa ating mga kapulisan ngayong panahon, no? Eh dapat si General Torre pumalit. Sa tingin nyo, okay sa inyo na pumalit si General Torre kay General Marbil kapag ka natapos ang kanyang ang kanyang pagse-serve bilang PNP chief? Di ho ba? Mukhang okay, Mukhang okay, mukhang sambayan ng Pilipino is susuporta doon kay General Torre. Matapang ko Kahit na sinabi ni Bato, Nick Torre, itigil mo na yung investigasyon mo. Wala, tuloy pa din. Hindi pa paawat. Kinabukasan, ayun, tiklo si Kibuloy. Tiklo. Kaya ang nagawa na lang po, siguro hindi po busy dun sa hindi po busy sa loob ng oblo si General Torre. Si Kibuloy. Napagtripan po, tumakbo ng Senado. Di ba?